Tsaka nakilala, ang bilis niya nakilala sa market din talaga. Tsaka nag-con din ako, sir, nag-invest din ako talaga sa social media. Oo, doon ako nagbuhos talaga ng con. Nakatulong. Oo. Fast track yung ano. Mabilis. Tsaka kumuha ako ng con talaga. Nung pag may mga example, yung ginawa ko last time is instead na mag-con ako, ginawa kong photo contest tsaka video contest. So yung price, yung budget ko sa marketing, yun ang ginawa kong price. So madami na akong pictures. Madami pa post kasi yung photographer, sila yung magpo-post sa sariling ko nila. So malaking factor din yun na natulong. Kasi yung labanan kasi ngayon talaga is social media na. Yun na talaga. Hindi na yung traditional way, parang mahirap na talaga i-apply sa business ngayon. Tsaka yung ganitong business kasi kailangan mo Instagrammable na talaga yung lugar. Correct. Pag hindi Instagrammable yung lugar mo, parang ang hirap ilaban sa Kaya yung ginawa kong coffee shop na to, sabi ko una, hindi ako gagawa ng coffee shop na same lang nasa mall, nasa mga city. Kasi wala akong edge doon sa kanila talaga. Kasi para ka nakipag-head-on sa kanila, mas nauna na sila. So ang ginawa aral din yan doon sa market niya. Oo. So ginawa ko, kailangan ko maiba sa iba. Kaya dapat may edge ako. Yun ang ginawa ko. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Asan pa kaya? Hi! Hello, sir. Hello po. Dito pala Sir Joel Ngayon susundo sa'yo ng may papel daw. Hindi mo nakita. Tamar. Yung mga bird's nest. Ano na mo mga bisita nga? Ang dami. Ibon mo lahat yan? Grabe, no? Carabos milk. Side trip. Matanda na ba itong bahay? 1896. 1896 ang vinyl to. Opo. Wow. Ano pa yung ibon na yon? Balis sa sayaw. Yun yung balisa sayaw. Anong for attraction lang? For tourist lang? O may... Wala lang. Depende kung sa anong impact sa mga tao. Kasi kusa silang dumating dyan. Kusa sila dumating. Kaya yung wood, oh. Side trip lang. Papalit ako kuan. Oh, sige. Ay na to. Hindi lang mo matagay ko sa akin. Ito. 350. Kaya din ko 895. Kanong recipe to? Dito rin sa amin. pili. Pero ang pili. 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 Nung dati, yung pili namin is sa mga farmers. Dili na lokal. Local produced na. Tapos yan ako rin na. Pero ngayon ngayon kasi mas produce na kami. Maangkat na kami sa ibang lugar. Albay.
Hindi, dito lang sa Samar. Samar din. Samar, sa Northern Samar. Meron din naman dyan, maraming mas mura nga dyan kaysa doon sa... Actually, yung sa Bicol, dyan kumukuha. Doon din kumukuha. Mas marami dyan sa Northern Samar. Mas mura pa. Ang sarap pala na pili. Mas masarap kaysa doon sa Albay. Yan ang local na recipe namin. Salamat. Salamat. Thank you. Salamat po. Pag malapit na Holy Week, marami nag-uuwian. Marami ang tourist dito. Ayun, kasulo natin ngayon. Natulog ka. Nakaidlip. Kaya ng 5 days. Hello? Sir Dil? Ay, opo. Andito na po kami. Opo, malapit lang po pala. As in, kakapasok lang po namin sa gate. Hi, sir. Yan po si Direk Dan. Sir! Welcome to Kumusta 88 po. Okay naman po. Thank you for... Yung nakita ko yung nag-post yung kaibigan ko dun Oo. sa nag-seminar. Kaya nag-PM ako sa iyo, baka makabisit ka dito. Ay, Kasi oo. ito one of the food destination kasi ng... Ngayon? Oo, ng Ormoc. Ng Ormoc. Oo. Ganda. Oo. Kailan po order nag-open kayo. to? Last June, sir. Last June lang. Oo, last June. June 3. Wala pang 1 year. Wala pa. June pa. 3, birthday ko yon. Sakto pala. Paano yun naisip to? Actually, sir, nagawa ko to dahil I work in Manila before. And then, sobrang gala ko kasi sa Manila. Halos every weekend pumunta ako ng Tagaytay, Antipolo, La Union. So, nagagather ako ng mga Nagbe-benchmark ideas. ka. So, pero meron ako isang business dito, yung Highlands Barbecue House. It's a garden restaurant din. Sa baba lang, it's less than 2 kilometers away. So, yun ang una kong food business. And then, way back 2018 yun. And then, ngayon, nung nag-resign ako sa Manila, nagkuhan ako na, pag-isip ako na gusto ko ituloy yung coffee shop na dream na business talaga. During siguro mga 1 year, doon ako nag-conceptualize na ito yung design, yung property hahanapin ko. Tapos, dapat kuhan siya since pandemic kasi. Pag napansin nyo, sir, yung distance ng kuhan, malalayo dahil kinonsider namin yung safety, yung health protocol ng social distancing. So, tsaka yung market ko kasi dito talaga is family. Yun ang tina-target ko. Kaya kabana siya. Hindi siya unlike other coffee shop na umupo ka dito, dyan may katabi ka na. Dito wala. Kahit magchikahan kayo, pwede. Kasi pwede mo i-close yung curtains na yan. Pwede mo siya i-close. Tapos pag gabi, sir, lahat ng puno umiilaw to lahat. Tapos yung stairs, lahat ng dyan, may ilaw yan. May ilaw din. Bawat hagdan. Tapos since kasi dito sa Leyte, ito yung pinakaunang coffee shop na alfresco na garden. Oo, siya yung nauna dito. Yung namin is yung first siya sa Leyte na ganito yung concept. Na pag napansin niyo pag nagbali or meron na sa Manila nito ng mga concept yung diyan lang yung building. Kino-compact namin tapos na lahat. Tapos ito kasi tinarget din namin yung mga may age na, yung mga retirement. Yung stairs talagang hindi namin friendly. hindi namin siya tapos yung stairs mahahaba.
Kahit mga 60 years old, kaya niyang umakyat sa stairs. Din talaga. Kasi hindi tuloy-tuloy. Hindi siya tuloy-tuloy. Tsaka yun ang pinaka-famous stairs namin paggabi dito. Lahat, dami nagpipicture dahil sa ilaw. Kasi yung paggabi, ito umiilaw kasi yung building. Parang lumilitaw siya. Yung building. Kaya napansin mo, sir, ang ganda rin dito kasi paikot, puno. Hindi kami nag-cut ng puno dito. Wala kaming kinat na puno. Tapos, pag napansin nyo, sir, kahit masikip yung daan, pinilit namin na daanan siya. Kasi nasa gitna kasi siya ng mga puno. Wala kaming other access na daan, yan lang talaga. And then, dito maganda dito paghapon kasi sobrang aliwalas, makikita mo yung dagat, may makikita kang bundok. Medyo mataas nga pala. Mataas yung elevation. Tsaka, iba yung temperature niya. Let's say mga 3 kilometers away galing dito, iba rin yung temperature dun sa baba. Mas malamig dito. Mas malamig dito. At saka, ang ganda lang kasi dito, sir, is yung mga puno talaga. Preserve namin yung mga puno. Napansin niyo, sir, yung sa harap doon, di ba may puno? Hindi talaga namin tinanggal yun. Para hindi lang kami mag-cut talaga ng puno. Oo. Dami nagsasabi na, tanggalin nyo kasi nakasagabal yan. Ilan taon ko na, sir, Christian? 33, sir. Bata. Nagsimula ako ng food business 28 years old. Yung Highlands ko naman. Yun ang, siya din yung, actually, yun ang concern. Siya yung pinaka food destination talaga. Tapos sumunod din ito ngayon. Halos lahat ng pumupunta dito, na galing Manila, talagang nagpupunta sila doon. Kasi nakikita nila yung sa mga page namin. Tsaka malaki pa kami development dito, sir. Ito naman sa kabila, may ginagawa kaming car camp area. So, papark kayo, tapos magka-camp. Tapos if you're familiar with pickleball, sir, na laro. Yung pickleball na laro kasi, growing siya sa Philippines. Napagawa ko isang court na international yung size niya talaga. Para at least yung mga bata, pag nag-camp yung family, may magpaglaruan siya na may pickleball, may basketball, tapos may mini golf na range lang. Tapos overlooking din kasi doon, sir, na area. Pwede tayo pumapasyal doon mamaya. Ito, sir, family property ito? Sir. Yung pag napansin siya nakabakod, sir, yan sa amin. Tapos ito kasi, sinecure ko na lang muna since hindi pa nakapag-design yung may-ari. Pero may internal na kami doon na later on, doon sa amin niya ibebenta later on. Kaya sinecure ko na lang yung nagtayo na ng structure. Pero doon, sir, sa kabila, malaki pa doon. Ang is nasa 4.2. Laki. Hectares. Pero ang usable lang, sir, is only 2 point something lang. Kasi cliff. Cliff na siya. So, ngayon, nandun yung garden ng mom ko. Actually, gagawin namin siyang Bali-inspired na resort. Ganda. So, villa siya. Naka-villa. Overlooking yan? Overlooking yung cliff, siya. tapos overlooking. Overlooking siya. Ganda. So, dinadahan na namin pag-develop. Nagsimula kami, sir, 2021 March dito. As in, wala talaga to. Talahiban. As in, nung pumasok kami dito, di namin, saan ba tayo magsimula? Kasi walang daan talaga. Sobrang putik ng lugar. As in, so yung property nyo, hindi nyo rin pinupuntahan nun? Hindi, sir. Hindi. Parang, dito. Parang, actually, 2021 lang din namin na, yung may-ari niya talaga is our family friend namin. Tapos, ginawa niya is, parang nasa States kasi. Nag-joint venture kami. So, kami magde-develop. Tapos, nilagay namin sa corporation yung property. So, kami development, doon pa lang sa kanya. So, hopefully, by 2 years from now, matapos namin yung development dyan. Na yung capacity niya 300. So, sa gabi, punong-puno to? Oo, sir, lalo na pag weekend. Pag weekend talaga, advice namin kailangan tumawag. Okay lang pag morning, let's say until 1 p.m. Tapos pag after mga 2 na kasi, dagsaan na yung mga tao. Dagsaan na yung mga tao. Kasi mainit na sa baba.
Kaya aakyat sila dito sa taas. Hindi ko inexpect na dadagsa yung tao talaga nito. Kasi nung nag-opening na kami, ang opening namin 5 PM. Nag-post ako ng picture 11. Bago ko nag-post, nag-CR ako. So pinost ko, di ko tiningnan. Paglabas ko sa CR, siguro mga 30 minutes. Nagulat ako sa notifications, ang dami. Dami ng shares. Tapos less than an hour nagkuhan siya. May photo kami na umabot ng 1,000 shares. Kaya yun, the following day, dagsaan yung tao. Dagsaan yung tao. Mga 2 months talaga na dagsaan yung tao. Kasi nagulat sila sa concept na nasa bundok. Kasi ang sabi nila, nakapag-experience na sila ng ganitong coffee shop pag nasa Manila sila. Sa Tagaytay. So may market. May market. Tsaka, dami rin, may makakilala din ako na nung nalaman nag-develop ako dito, sinabihan ako na, sigurado ka ba dyan ka mag-develop na lugar na yan? Kasi sobrang layo daw. Yeah, sabi ko naman, oo sir, kasi alam ko na yung market kasi since meron akong restaurant. Alam ko may market talaga. Ormo kasi sir is the vegetable basket ng Leyte. Oo. So, if you have time tomorrow, pwede kayo visit. Daming vegetable farm sa taas, sir. Ako nag-vegetable farm ako before. Yung kamatis, at saka siling espada, yung tawag yung Panigang. panigang. Pero ang nag-stop lang ako sa kamatis kasi dito kasi yung weather namin dito is talagang orthodox. Hindi mo matansya talaga. Lalo na pag magsimula ng June, yung bagyo, kamatis, yung kamatis kasi wala, mahirapan talaga yung kamatis. Summer, ano kasi yan Actually sir, meron akong product talaga na yung tomato, I think meron pa ata, papadala ko sa inyo sir, na it's kamatis lang talaga, pero pwede mo siya substitute. Example, kung magbagoong ka, pwede mo na yun ang gamitin. Mag-spaghetti ka, yun ang pinaka-sauce mo. Cook na siya. Cook na siya. Nag-stop lang ako nun sa study ko dahil yung price nga dito sa kamatis, hindi siya fluctuating kasi minsan may 20, minsan naabot ng 100. So parang mahirap mag-produce. Bala ko ma'am, mag-order na po kayo? Sophia, sige po. may set mo ng 12. Kunin mo. Pasensya ka na. Panood ko yung mga video sir, yun, lalo na sa mga goat farming, yung mga hito, tapos yung crayfish. Kasi nung may time kasi na nagka-COVID ako, tapos pinapanood ko kasi yung, lalo na yung mga crops na mga videos mo. Doon ako kumuha ng idea bago ako nagtanim. Nanonood ako. Ng yung nagustuhan ko yung video mo, yung goat farming. Yung sa Pampanga. Nagsimula lang siya sa ilang kambing. Yung bata? Yung bata. Ang beans lang namin sir is from Brazil. Ang beans na. Anong coffee? Actually, I'm still looking for another na local siya dito. Kino-consider ko ngayon yung tawag dito yung sa Davao, yung Apo. Coffee? Kina Dizon? Yun ang actually i-check ko pa yun kasi Arabica kasi gamit namin dito, 100% Arabica kami. Arabica kayo. Kasi yung tawag dito, mga Filipino kasi hindi sila masyado mahilig sa matapang na kape. Feature ko lang, Cebu, Tuburan. Tuburan. May magandang 360 yan Si 360, nagpo-produce ng coffee niya, sarili niya. Yun yung sinaserve niya. Yun ang sinaserve niya. Tapos meron din silang Tuburan Coffee Cafe. Ayan ang ginagamit. Sarili nilang farm. Sarili nilang farm. Ang coffee kasi sir, it's just like wine kasi yung coffee. Based on my own study. Coffee kasi is mas maganda siya pag mas matanda yung kahoy. Okay. Kasi yung ugat niya mas
ahaba, just madami na siyang nutrients na makukuha. Mm. Tsaka mag-iiba yung flavor niya. Habang mas matanda siya. Mas matanda siya. Kaya kung napansin nyo, yung mga masasarap talaga na coffee beans is from Brazil, Honduras, Guatemala. Yun ang... Kasi matagal na sila nagko-coffee. Talaga yun ang isa sa main industry nila doon sa mga lugar na yun. Tayo kasi, lately lang tayo pumasok sa... Pinakamatagal natin na beans dito is yung sa mga Batangas side. Yung Barako, tapos Benguet. Yun ang kanyan. Tsaka yung beans kasi, kami dito, nagpapa-roast kami pag may order kami. Hindi kami bumibili ng roasted na. So, pag nag-order kami, doon pa rin i-roast yung... mas fresh siya. Kasi yung tawag dito, yung beans kasi pag na-roast na, pag naka-airtight siya, aabot lang siya ng maximum 1 month yung freshness. Pero after 1 month hindi na siya maganda yung beans. Pang cold brew na lang siya. Cold brew. Ay, thank you. Ikaw, sir. Sige, sir. Okay lang mo. Sige. Lahat ng drinks namin is talagang carefully ko namin na sarili talaga namin na yung lasa. Ano bang background mo, sir? About food ang business mo? Actually, yung parents ko dati, meron kaming restaurant din. Dito na sa Ormoc? Yes, meron din sa Ormoc. Tapos sa Cebu, meron din. Cebu. Oo. Tapos, na-stop lang siya nung namatay yung dad ko. Way back 2006. Then, yan nga, sabi ko, siguro, passion namin yung pagkain. So, mahilig din kasi kami sa luto. So, yun yung... Tapos yung idea din sa paggawa ng... Pati yung construction, kami lang gumagawa din. Hindi kami napapakonstruct. Dito? Oo, kami lang din. Yung mga ideas lahat. Oo. Pero ang profession mo talaga? Kaya ako, sir, graduate ako ng tourism management sa USJR, sa Cebu. Cebu. Oo. yung University of San Jose Recoletos. So, yun yung malapit sa Carbon Public. Carbon. Yung tama. yung bagong kanya. Yung kainan doon ngayon. Doon, yung school na yun. Parang San Sebastian. Ang sister company ng sister school ng San Sebastian. Okay. Agustinian. Kaya pala ganun yung itsura. Pati sa pagkain, kami. Magkakapatid talagang mahilig sa pagkain. Yung kahit ako nagluluto talaga ako. Kahit yung mga menu namin, sir, ako gumawa ng menu namin sa pagkain dito lahat. Alam mo ba, dream namin ni Sofia magkaroon ng ganito eh. Hanap ko yung... Pero we wanted very small, very private. Actually, sir, ang gusto kong kunan nyo ng idea, i-search nyo si Kape Sinauna. Kape Sinauna. Taga saan siya? Meron siyang branch sa Tagaytay, Antipolo, meron na siya. Bicol, meron na rin siya. Tapos yung Kape Sinauna, yun ang isa sa inspo ko. Maliit lang siya, sir. Tapos wala siyang coffee machine. Manual? French press lang siya. Wow. Oo. So, hindi siya talagang pang-friendly kwan siya. Yung budget niya. So, ayan, yung mga ganyan. Yan, sa Tagaytay yan. Yan ang Kape Sinauna. Nagsimula lang sila sa stall. Maliit lang sila. Uso to sa Tanay po eh. Yan. Tanay. Tsaka hindi mo kailangan malaking puhunan dyan, sir. Kasi wala kasing machine na bibilhin talaga na Tsaka ito, nagtayo ako ng coffee shop. Bago nagtayo, nag-search muna ako ng mga gamit na mura. Kasi yung iba, bibili ka ng coffee machine around 200,000. To be honest, yung machine ko is only 39,000 yung machine ko. But we can produce more than 200 in a day na mga kaya niya. Kasi ang iba kasi pag nag-coffee shop, kinukonsider ka agad yung mamahalin kasi. Tsaka yung accessibility niya, so far hindi naman siya nasira ngayon, ilang buwan na siya. Sa dami ng na-produce niya. So okay naman siya. Tsaka madami na rin ngayon, sir, na yung mga machine na mura, na maganda na rin maglabas. Si Goodell ba, may machine siya for coffee?
Chocolate lang. Chocolate lang and baking. And baking. Mm. Coffee. Paano niyo po nalaman na sa Ormoc kami? Or Yung kaibigan ko, nag-post kasama si sir doon. Hula ko po gabi. Tapos nakita ko, invite ko si sir dito sa kan. Ilang taon ka na, sir? 33 po. Bata pa. Single ka pa, sir? Abo. Bali, kan, maaga lang talaga namulat sa katotohanan. Kaya maaga nag-business. Kasi nakita ko rin talaga. Parang ano, no? Ang vibe, Relax. Sonia's Garden. Parang ganon. Parang ganon siya. Tsaka madami din dito mga senior citizen na gusto talaga dito. Gusto nila ganun, no? Tahimik. Tahimik, ayaw nila yung ano. Gusto na ng private. Private. At saka yung halaman. Gusto nila yung halaman. Tsaka Yung hangin. napansin niyo, ma'am, yung ginawa ko, hindi ako nag-con ng mga other colors na mga ginawa ko is green talaga. Halos green siya lahat. Oo. Green siya lahat. Naglagay lang ako ng ibang kulay, pang accent lang. Tapos, doon sa kabila yung mas madaming mga halaman. Anong mga puno ito, sir? Pili nuts. Pili yan? Opo. Dami. Oh, wow. Pili siya. Ini-incorporate mo yung pili sa menu mo? Hindi sir, kasi hindi kami makapagkuha ng... Pabunga. Oo. Hindi siya sabay-sabay kasi. Tsaka maproseso. Yung proseso. Kailangan talaga ng expertise. Ano talaga. Kasi yung pagbiyak pa lang, mahirap. Siya kailangan mo siyang parang patuyuin muna. Na yun lang, pag yung mga tao, pag sila lang kumakain. Pero pang typhoon resilient tree yan, ha? Hindi nabubuwal ng bagyo. Hindi, basta. Kasi mahaba kasi yung... Tsaka pag ganun yung kanya. Yung roots niya. Yung roots niya. Ito, may mga eucalyptus. Ito, may eucalyptus. eucalyptus. Tsaka mahogany. Acacia. Ang galing mo din ng pagka-layout mo. Parang sinadya mong magtanim muna ng puno bago umuwi ka na, no? Kaya nag-interest talaga ako, sir, na lagyan ng coffee shop. Kasi dahil sa terrain ng lupa, tsaka yung arrangement ng mga kahoy. Doon ako nag-interest talaga. Perfect to. Tapos dito, igigit na ako yung building. Para pagkita ng tao, uy, kumakawan ka agad. At saka kahit sobrang init, pag nandito ka, hindi siya mainit. Lalo na dyan sa ilalim ng mga puno. Sobrang lamig dun sa akin. At yan ang kainit. Ayun dito sa Ormoc, siguro mag-iisang buwan na. Parang... Hindi mo ulan. Yung tao dito, yung 2 days ago ata. Wala lang, parang... Drizzle. Oo. Tapos wala na, bumawi na naman yun. In fairness, hindi mainit, oh. Oo, hindi siya cancer. So, malakas ang hangin. Tsaka ang ganda kasi dito, yung bundok, yun talaga yung parang kinuhan ko yung bundok. Ayan. Nakikita mo yung bundok. Tsaka iba talaga sa ako kasi mas gusto ko talaga bundok. Tsaka madami kang magagawa sa bundok. Ang ganda ng dapo mo, ang laki. Tapos hindi kami naglagay masyado dahil si mahogany kasi acidic kasi si mahogany. So tinatanim namin yung hindi siya. Pag napansin niyo sir, pag malapit sa mahogany, hindi siya ganoon kataba. Oo. Pero lalaki na ng mahogany. Sige, more than 10 years na siguro. Nasa 20 na nga ata. Actually, sir, meron dito mahogany farm. Oo. Banda rito. Papasok ng solar. Madami din. May mga mahogany farm din dito. Ang ganda yan, yung loob ng plantation. Dire-diretso lahat. Tapos yung sunlight, gumaganda na siya. Actually, yun ang ginawa din, sir. Kaya for wedding pictorials, dun sila. So, isa sa... Hindi, yung kuhaan siya, bunga ng mahogany. It's not your first time pala sa Ormoc, sir? No, second time. Second up time. The first time I was invited by si Sir Eric Tolo. Siya yung owner ng Crispy King. Crispy King. Itong market na to, solo mo?
Medyo high-end to, no? Oo, medyo high-end siya, sir. Meron naman sa baba. Sila, ano pangalan ng cafe sa bayan? Lorenzo's, then Unit 1A, meron naman din sila. Pero yung mostly lang kasi, yung mga hindi taga dito, captured talaga namin. Kasi pupunta sila dito for this one lang. Correct. Pero 70% sa weekend, sir, hindi galing sa Ormoc talaga. Outside Ormoc talaga. Like, Leyte. Tacloban, Baybay, Merida, Isabel. Mga neighboring cities. Yung Southern Leyte, 70% talaga. Galing doon. And Facebook is very helpful talaga for marketing. Kasi ginagawa ko is si Facebook kasi pag gusto ko ng ganitong market, example Southern Leyte, doon ako nagbo-boost. Doon ko nilalagay mo. Tapos example, pag nag-boost ako Tuesday o Wednesday, para pag Saturday, talaga nandito exacto sila. Yun, nakita na nila. Yun preparation for the weekend. Preparation for weekend. Pag weekend naman, operating hour namin, pag weekdays, 10 a.m. to 10. Pag weekend, 8 to 10 kami. But last order namin is 9 p.m. Minsan, pag may mga kakilala gusto pa mag-stay, sige, pinapastay namin. Ganda ng hangin. Everyday, ganito? Yung simoy ng hangin? Ganito, sir. Kaya may mga talaga customer kami pabalik-balik na talaga. Hindi siya yung kakain nyo tapos di nababalik. Madami na rin talaga na. Tsaka nakilala. Ang bilis niya nakilala sa market din talaga. Tsaka din ako, sir. Nag-invest din ako talaga sa social media. Oo. Doon ako nagbuhos talaga ng Nakatulong. Oo. Fast track yung ano. Mabilis. Tsaka kumuha ako ng talaga. Pag may mga example, yung ginawa ko last time is instead na gagawin ginawa kong photo contest tsaka video contest. So yung price, yung budget ko sa marketing, yun ang ginawa kong price. So madami na akong pictures. Madami pa post kasi yung photographer, sila yung magpo-post sa sariling nila. So malaking factor din yun na natulong. Kasi yung labanan kasi ngayon talaga is social media na. Hindi talaga. Hindi na yung traditional way, parang mahirap na talaga i-apply sa business ngayon. Tsaka yung ganitong business kasi kailangan mo Instagrammable na talaga yung lugar. Correct. Pag hindi Instagrammable yung lugar mo, parang ang hirap ilaban sa Kaya yung ginawa kong coffee shop na to, sabi ko una, hindi ako gagawa ng coffee shop na same lang nasa mall, nasa mga city. Kasi wala akong edge doon sa kanila talaga. Kasi para ka nakipag-head on sa kanila, mas nauna na sila. So ang ginawa aral din yan doon sa market niya. Oo. So ginawa ko, kailangan ko maiba sa iba. Kaya dapat may edge ako. Yun ang ginawa ko. Generous din yung food namin dito. Laki ng servings, ha? Laki ng servings namin dito. Natanong ko yung kanin. Laki ng mga servings namin dito. Kaya mo yan. Bali, share pa tayo. Picture mo. Wow, thank you. Doon nila kay Kuya. Okay, sir. Thank you. Sir, sa'yo. Sige, sir. Nag-IF kasi ako. Kain ko mamaya pa 5 p.m. 5 to 6. Effective. Okay naman siya, sir. Ngayon, so far. Medyo malaki na nabawas-bawas. Nag-lose ka na. Ilang months mo na? Yan. Bago pa lang, sir. 2 months pa lang. Tapos, laro din talaga. Ilang pounds ang ngayon, sir, lose mo per month? Per month ko, sir, average nasa mga 10 to 15 yan. Malaki yun. Tiis lang talaga. Kasi ako dati 75 to 70 kilos na ako dati. Umabot kasi ako sa 120. Ang laki na. 50 kilos. Para isang tao yung dinagdag. Dahil sa restaurant mo? Dahil sa
Dahil din sa Manila talaga yung trabaho doon. Kasi sa Manila kasi yung work doon is parang kain yung bawi mo doon. Bawi talaga. Matagal ka nagstay na Manila? 6 years. 6 years ako doon sa Manila. Kakain kami ng halo-halo after na mag-lunch. Pagbalik, matutulog. So, ko yung setup ni sir. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.